What's up, KG? Napansin mo ba? Nung estudyante ka, sapat na sa'yo yung simpleng pagkain, simpleng phone, simpleng buhay. Pero nung nagsisimula ka ng kumita, parang kasabay na din tumaas yung lahat ng gastos mo. Mas malaking sweldo, mas malaking gastos. Hindi mo na malaya, hindi ka naman yumaman. Mas gumastos ka lang. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang ilang taon na nagtatrabaho, pero halos walang naiipon. Pag-usapan natin. Let's go! Ano ba ang lifestyle inflation? Hindi ibig sabihin na mali bumili ng gusto mo. Normal lang na i-reward ang sarili mo. Ang problema, kapag bawat increase ng income, may kasabay ding increase ng lifestyle. Dating commute, ngayon grab lagi. Dating lutong bahay, ngayon halos araw-araw delivery. Dating cellphone na ginagamit hanggang masira, ngayon yearly upgrade. Unti-unti. Hindi mo napapansin. Hindi dahil kailangan, kundi dahil kaya na. At dito nagsisimula mawala ang pera. Pero teka, mas nakakatakot pa ang susunod kasi hindi ito tungkol sa luho. May psychological reason kung bakit nangyayari ito. May isang bagay na tinatawag na lifestyle adaptation. Mabilis masana yung utak natin. Nung una, excited ka sa unang sweldo. Pagkaraan ng ilang buwan, normal na lang. Kaya naghahanap ulit tayo ng panibagong excitement. Bagong sapatos, bagong gadget, bagong kainan, at paulit-ulit itong cycle. Hindi dahil masama kang humawak ng pera, pero ganito talaga gumagana ang tao. Pero kung hindi mo ito napapansin, mauubos din ang kinikita mo kahit gaano pa ito kalaki. Halimbawa, nagdagdagan ng sahod mo ng 5,000. Imbis na idagdag mo lahat ng gastos, pwede mong hatiin. Konting reward, konting ipon, konting investment. Simple lang. Pero malaking epekto nito sa loob ng maraming taon. Ngayon, ito ang tanong. Kung hindi lifestyle ang unang tinaasan mo, ano kaya ang mangyayari sa future mo? Sa opinion ko, hindi masamang gumastos. Pinaghirapan mo yan eh. Enjoyin mo. Pero mas gusto kong unang tumaas, hindi ang lifestyle, kundi ang asset. Kasi ang bagong sapatos, malamang, bababa ang value. Pero ang perang na-invest mo na mas maaga, may pagkakataong lumago sa paglipas ng panahon. Hindi guaranteed, pero binibigyan ito ng chance ang pera mo na magtrabaho. Alam mo ba, hindi karamihan sa mga milyonaryo ang mukhang milyonaryo. Marami sa kanila, matagal bago tinasa ng lifestyle. Mas inuna nilang palaguin ang asset. Hindi kailangan maging sobrang tipid. Subukan lang ang simpleng rule. Kapag nadagdagan ang income mo, huwag ubusin lahat. Halimbawa, 50% para sa dagdag na lifestyle, 50% para sa future. Pwede sa emergency fund, pwede sa investment, pwede sa long-term savings. Sa ganitong paraan, mas tumataas ang kita mo, tumataas din ang financial security mo. Ngayon, isipin mo ito. Ilang beses ka na nagsabi ng, deserve ko to. Pero kailan mo huling sinabi, deserve din ng future self ko ang mas magandang buhay. Dito na pumapasok ang isang idea. Hindi kailangan malaking halaga. Paano kung yung 100 mo na dati mong ginagamit sa impulsive buying, unti-unti mong iniipon. May mga taong ginagawa ito gamit ang regular investing. May iba naman, ginagamit ang DCA o peso cost averaging sa crypto. Hindi ito shortcut sa pagyaman. Hindi rin guaranteed na kikita ka. Pero para sa maraming tao, mas madali itong sundan dahil maliit lang ang regular na nilalagay nila. Ang importante, consistency, hindi excitement. Kung tatanungin mo ako, hindi ko nire-recommenda ang crypto kung wala ka pang emergency fund. Hindi ko nire-recommenda kung uutang ka lang para bumili. Pero kung may budget ka at naintindihan mo ang risk, pwede itong maging maliit na bahagi ng long-term plan mo. Hindi all-in, hindi sugal, disiplina. Sa dulo, hindi lifestyle inflation ang kalaban dahil gusto mong sumaya. Kalaban siya. Kapag kinakain na niya ang future mo, hindi kailangan maging milyonaryo ngayong taon. Ang kailangan, may direksyon ang bawat perang pumapasok. Tanong ko sa'yo, anong unang tataas sa susunod mong salary increase? Lifestyle o future mo? Comment mo dyan sa baba. At kung gusto mo pa na mas maraming simpleng usapan tungkol sa pera, investing at crypto para sa mga newbie, subscribe na dito sa aking channel. Game on!